proceed na tayo dito sa ating panghuling topic. No? At i-add na natin to sa stage. Po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Ito yung kay ano. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, magkasama pala to dun sa topic nating isa kay Congressman Sandro. Anyways, i-play na lang din natin. hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor. Grabe, no? Si Congressman Sandro, sino naman yan, nice hair. Grabe, sabi ko sa inyo si Congressman Sandro na yung target nila. No? And meron nga sabi-sabi, no, na yung team ni Teves ang nag-finance. Pagdating, dyan din sabi lang sabi-sabi lang Teves Beruin mo, no? Hindi, kagaya nga na sinabi ko, eto, halos hindi ko, ayaw na pumasok sa sa utak ko yung mga pinagsasabi ni Saldi ko. Nanawa na ako Kasi parang, kaya nila pinuputol, maliwanag na maliwanag din naman Hindi dahil bobo sila gusto na rin lang tumeknik pero medyo sablay Kaya yung mga sa una, may ganun-ganun pa, may effect pa. Diba? Ang nag-utos ay si President Bongbong Marcos. Diba may ganon? Kaya may ganon. Ito talaga, yung mga naunang statement, panggamot to. No? Kung bakit, kunyari, kasama pa rin yan, tuloy pa. Parang, alam mo, continuity nung dahil isa lang yung damit, yung pa rin yung suot. No? Wala naman silang pakialam Kung gusto nilang panindigan to sa Korte Suprema o hindi. Hindi naman yun yung purpose nila, hindi yun yung target nila. Ang target is makakumbinse sa militar through this synchronized accusation and destabilization move, no, na kanilang talagang pangmalakasan, sabay-sabay. 'Di ba? Try nilang ikumbinse, tapos kesyo may iba pa nagsasalita. Okay ba si Ang para ipalit? Oo. Ayan, siyempre maririnig ng ibang mga kapulisan. Oo daw, ay okay, pwede. Tapos maririnig, ito si PBBM pinagbibintangan. Tapos yung anak, ilang taon pa lang si Congressman Sandro. Tapos bagito sa Congress. Pero may nag-uutos na kagad ng masama Tsaka eto lang bakit hanggang ngayon ayaw niya pa ring umamin na kasama siya? No? Ayaw na kumuha siya, kumubra siya. Yun nga yung theory natin kanina, no, na ang kaya ayaw niyang sabihin na nakakuha siya ng pera para later on kung dahil inaakala nila na maipapababa nila si PBBM, mas madaling patunayan, no, sa mga taong bayan na walang kasalanan si Ko. Dahil yun na nga yung patuloy at paulit-ulit nilang binabanggit.
Mga DD shit may RR na sa mga post nila. Ryan Remigo daw. Ba't naman Oh. Kaya yun yung ano eh. No? Patuloy. Biruin mo, mayaman ka na. Mayaman ka rin. Magkasing kung tutusin, pwede kang tumabla kay Speaker Martin. O kung magkaibigan na naman din kayo eh. Bakit? Kung wala ka naman palang napapala, gusto mo parang gumawa ng masama. Gusto mo, wala lang, gusto mo lang mag-participate sa krimen? Gusto mo mag-participate sa pagnanakaw nang walang napapala? Wala, magnanakaw ako, magtitrip ako. Tutulungan ko sila makapagnakaw sa taong bayan kahit wala ako makukuha. Wala siyang mapapala. Wala siyang kahit anong mapapala. Wala siyang makukuha, walang pera, walang... Tapos ilalagay mo sa panganib yung buhay mo, wala kang mapapala, tapos itataya mo reputasyon mo na posibleng mawarak. Tapos politician ka na posibleng hindi ka na rin makatakbo. Tapos volunteer ka lang, sabi mo sa... Voluntaryo? Anak ng teteng oh. Very good ka pala. Pero mo nagbo-volunteer ka na gumawa ng masama. Wala kang kapakinabangan. Basta gagawa ka lang ng krimen. Basta tutulungan mo lang silang gumawa ng krimen. Ayaw mo umamin na kasama ka eh. So wala kang mapapala kahit mayaman ka na. Kahit na halos katabla mo lang naman sila pagdating sa authority. No? Kasi kung claim mo, lagi kayo magkasama. O let's say talagang ikaw, hindi, sumusunod. O sige, sumusunod ka. So susunod ka kahit masama na ipapagawa sa'yo. Ba't mo, pag tinanong ka, bakit ka sumunod? May makukuha po akong pera eh. May dahilan eh. Eto, walang dahilan. Bakit ka sumunod? Wala po eh. Gusto ko lang po eh. Ganun ba yun? Anyways, ayan na. So, umabot na po tayo ng 1 oras. Grabe. No? Grabe yung mga pang-ending natin, mga chismisan na gano'n ang kagaya ng ginagawa ni Saldico. Kaya guys, no, kayong mga birador natin dyan, ating mga tropa dyan. Bossador Birador, shoutout. No? Paladur, hindi ko kasi mabasa na yung mga nyo. Iba na yung nyo, no? Handle nyo. So, dyan po tayo nagtatapos. Let's end it with that. And maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Yung mga tropa natin dyan, no? Na mga birador na laging sumusuporta, hindi lang syempre kay Mayor Bico pero sa buong Birahan PH. So patuloy nyo suportahan ng Birahan PH. Nandiyan po si Boss Mark, si Boss Takeru, si Tol Nyolo, syempre Mayor Bico in the house. And ayun, malapit ng next week pahinga tayo, no, sa trabaho. So makakapag-live tayo na makakapag-live. Sana maayos yung computer natin na isa para makapag-live na rin tayo dun sa isa nating channel, no? Sa Banat Boy. Yun ha. And yun nga. Hanggang sa muli. Maraming salamat, no? Hindi ko na kayo mababate. Pero syempre, ang ating tropa, hindi pwedeng di natin batiin ng happy birthday dahil birthday niya si Ma'am Chaicher ng Cereza Force. Maraming salamat. Ayun. Kita-kits, see you on the next live stream. Bye for now! Puntahan nyo na. Kay Coach Jarrett, maganda ron. Maganda yung nun. Bye.